Magandang araw mga kago-negosyo. Once again, tutulungan namin kayo sa inyong everyday negosyo needs. Halina't silipin natin ang ilang mga business tips and success stories for today. It's a whole new season here in Go Negosyo, kaya mo! Huwag kayong maglilipat ng channel dahil siguradong marami kayong mamimiss. I'm Gladys Reyes Someru. This is the all-new bigger, better, and brighter #1 negosyo partner on TV. Go Negosyo, kaya mo! Mga kago-negosyo, here's social entrepreneur Mr. Ilak Diaz to enlighten us with his magandang business advice. Well, ang mas nalalaman ng tao is yung CSR or yung Corporate Social Responsibility. Ito mismo isang gift ng mga company para tumulong sa mga community nila. Pero ito'y ibig sabihin isang tax deductible. Ibig sabihin limitado na binibigay na amount. Pero pag naubos ito, yung community kadalasan is bumabalik at humihingi na naman. So, pag wala yung corporate giving, nangyayari is tumitigil yung program ng mga community na to. Alam mo, napakahirap ito kasi nagiging very dependent ang mga community sa mga charity na mga kumpanya. At lalong-lalo na yun is marami mga humihingi na NGO. At yung nakikita namin dito is kunyari 100 ang nangangailangan, kukuha ka rin ng 100 packets of food, pero pag naubos yan, next day baka mas maraming taong humihingi. So, ibig sabihin, very very short term ang nakikita namin sa CSR. Kaya lumabas ang social enterprise. Ang social enterprise is tumitingin sa kahirapan. Pag tumataas ang kahirapan, kailangan mo rin ng solusyon na lumalaki rin. So, mas maraming natutulungan. Paano to nagagawa? It's the use of business as a means to alleviate poverty. Paano yan? Ibig sabihin, gagawa tayo ng negosyo dun mismo sa community na mahirap para sila mismo magiging independent. Meron silang isang bagay na maibebenta, may silang skill na matutunan na magiging marketable ang community na yan. Kasi ganito, pag nagbigay ka ng kunyari ng isda, naubos na yon, tapos na yon. Pero if you teach them how to fish, then they become self-sustaining. Why is this important? Because once again, when poor people are given a handout, they become less productive. But when you make them as a partner in solving their own problems, then they become a stronger community. Ang example nito is yung R2R, which is yung gumagawa ng bags from scraps. So tinuturuan ng mga mahihirap kumuha ng mga retaso kung saan-saan, tapos hinuhugasan nila ito, tapos ginagawa nilang high designer bag. Ibig sabihin, tinuturuan nila na gawin to imbis na rag lang ng pampunas, is nagiging top quality designer bag na mamahalin. So mas malaki ang kita na pumupunta sa community. So ito yung sinasabi namin, mga solusyon na hindi kaya na mahirap, pero pag may mga negosyanteng pumasok is nakakaroon sila ng independence. So now, nagproproduce sila ng maraming bag, mas maraming na-employ, at mas maganda yung mga benepisyo na nangyayari sa kanila. Sales invoice. Iba ito sa petty cash voucher at official receipt na matatanggap mo mula sa DTI. Dapat ang nilalaman ng isang sales invoice. Malalaman natin yan sa pagbabalik ng Go Negosyo, kaya mo! When business pops in your head, kettle corn na. Be a dealer now.
voice ay hindi kumpleto kapag walang I've been working in my previous job as restaurant manager. Nag-resign ako and then I looked for a job. Hindi naman ako natanggap, so I got so frustrated about it. Mother ko talaga yung nag-push sa akin to go into business. Before po kasi we have this yung karinderya style of business. She told me, why not turn it around into a take-out counter business instead of karinderya. Nakita rin namin yung potential sa Japanese business. With the help of my industrial partner na rin po, si Lito, siya po talaga yung nag-convince din sa akin na to go for Japanese business. Nakita rin namin yung potential within the area to yung mga offices, we cater for offices. Kaya ginawa namin siya yung concept as take-out counter. Ang challenge sa amin is to paano i-turn around yung food preference nila from karinderya style, lutong bahay style na lunch nila into a Japanese lunch. Unlike pag employed ka, talagang minsan sa restaurant kasi hindi lang naman 8 hours talaga eh. More than 8 hours pa, lalo na kapag ikaw yung assign, yung OIC sa isang restaurant. I manage my own time. Although full-time ka rin kahit Sabado, Linggo nagtatrabaho, nag-e-enjoy ka kasi, kumbaga, monetarily, sa'yo, di ba, yung benefits. Yung sinabi doon na 3 things lang yung kailangan yung tandaan in going into business is to dream, to achieve, and to believe. Since, yun nga, nung nabasa ko yun, sabi ko, wow, I'm on the right track talaga, na dito ako talaga patungo. Hindi hindrance yung age to go into business. Kasi, kumbaga bata pa nga lang tayo, di ba, we're dreaming na, wow, ako po gusto ko po maging doktor, di ba? Sobrang laki nung fear ko kasi number 1 is yung monetary. Una kong inisip, naku baka malugi, naku baka, di ba, sayang kasi yung pera kasi ngayon, economic crisis, mga ganon. Pero yun nga, through the inspiration nung pagpupush sa akin ng mother ko, na, hindi, Joanne, kaya mo yan. Kesa naman pinayayaman mo yung kumpanya mo, payamanin mo na lang yung sarili mo and maximize your talent. Sabi niya, naniniwala naman ako na kaya mo talaga yan. Through her, tsaka dun sa partner ko, si Lito. So, dun nabuo yung yung courage ko to go into business na, sige, kaya natin to. Tsaka, kumbaga, sa akin naman, hindi ko naman hahayaan na malugi yung business ko, di ba? Tsaka, yun nga, gagamitin ko rin yung mga past experiences, yung mga learnings ko from my mentors, di ba? So, yun yung ina-apply ko ngayon. Branded utility. Ito raw ang bagong trend sa digital marketing. When business pops in your head, Kettle Corn na. Be a dealer now. Social networks. Usong-uso na to ngayon. Well, sa negosyong ito ang pinakamalapit na paraan para malaman mo ugali ng target market mo. Marami ng negosyo ang nakinabang sa paggamit ng medium na online at digital. Most especially kung pag-uusapan ay ang pag-build ng brand at customer relations na rin. Ang marketing sa digital age ay ibang-iba kumpara sa traditional marketing. Sa traditional